Makati's Drug Enforcement Unit had arrested the rapper Looney. Miyerkules ng nakarang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa matapos makumpiskahan ng push or high-grade marijuana. Bagamat makulay ang mga kabalan, alam mo mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay nahimas, kasama ko si Ron Henley ng Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon, dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi, dahil bukas may recording pa sila ni Clancy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, pumunta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan niya ay Sean, walang paki sa money, kasi kayang magbayad kahit pagkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una kong narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ilit. Nung nalaman ko lagay na daw ng bata tagilid. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ako sa event. Like nasa Makati kahit traffic ay kainit. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikat, at si Kuya Albert, yung driver kong mabait. At saka si Idol, laki manager at kapatid na merong thalassemia, isang kakaibang sakit. Kailangan yung laging salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Yung katabi ko sa backseat, si Ruboy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balisiksikan kami sa aking chikot. Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party, sa basement daw yung party. Salamat sa pupunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, inanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol, pwede favor, baka pwede magpa-picture, kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor, sabay tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the? Nakakagulan ang isang katutak na ninja kap sa amin ang tumambang parang hutaglan, lampas 10 lumabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan lang, humabang paatras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha, pinadapa, pinosasampilit, pinapatingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang inapa. Akala ko kidnap for ransom man sadya, o kaya baka prank lang to na malala ng hiya. Nakadapa kami habang napapanood ng aking utol na kasalukuyang nakapukod. May tinabi silang kahon, malakas sa aking kutob na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak. Yung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang Mirandang binasa, basta-basta lang agad. Sikat na hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay. Kahit kuha man lang ang cellphone gamit kamay. Sabi daw nung pulisya, sa akin daw nakumpiska, pero di makumpirma, kasi walang kahit isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula noong umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka, diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko ang pideya at aking kinundi na, mga ulo nila bigla nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang tinuntirya ng mga ninja cops na gusto magbida-bida. Bigla silang nakaisip ng ideya, kasi napanood nila yung live ko sa pideya nung binan nila yung kantang Amats. Dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema.
Alam mo repa, talamak na ang taniman. Bypass daw pero bakit para madalian? Di ba dapat pinaghahandaan yan at kalimitan? Minaman-manan, malayuan, malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan. Kaya medyo weirdo kasi walang video ng palitan. Akala ko ba bypass to na malakihan? Nakakapagtaka lang kaibigan. Gusto mo maintindihan at pabatid? Gamitin mo lang ang sentido ko magkapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig. Kayang-kaya ko yung kitain ng triple isang gig. At kung tulak man ako na sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka di hira mo lang makita sa kalsada at kumawid. At bakit ako magbebenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay marami nagmamaring. Bakit ko papahirapan ng sarili ko habang sinusugalang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit ko isasama ang kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-flag ng kaganapan? Walang saysay na mga paratang bawang haka-haka lamang para pangalan ko ay yurakan. Alam kong meron akong mga paa na natapakan, ngunit dito yung sinasadya ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha. Merong kalayaan kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Duty, Young Power, Compreso.